Daniel chapter 5. Oo nga, napaka-energetic ko, no? Bababaan ko yung energy ko kasi gabi na pala. Daniel chapter 5. So, the title of our devotion for tonight is Before It's Too Late. Yan. Maganda to. Before It's Too Late. Pengi daw. Daniel chapter 5, Before It's Too Late. Pakisulat po sa inyong mga devotion notebook. I'm sure may mga Bible na rin kayo at highlighter na kasama. And of course, your pen. Thank you, Bert. Na-miss ko yung pag-ano ni Bert. Sila CL nandyan din, no? Nandyan ba yung mga subscribers natin? Sino mga subscribers natin na nandyan? Ate Luna, mag-subscribe ka para makasama ka sa inner circle. CL, si Maze. Ayan. Yung sa mga subscribers po natin. Ayan, sila baby. Hello po. Before It's Too Late. Dito sa Super Fan Club, ate, naka-ano ka ba? Super Fan Club. Ayan. Before It's Too Late. Topic pa lang, grabe na. No, title pa lang, grabe na. Sa YouTube. Mag-subscribe po kayo dito sa TikTok para po makasama kayo sa inner circle po natin. Okay, Sandra, goods. Before It's Too Late. So, God's warnings are invitations to repentance, not signs of rejection. Bigyan natin kayo ng overview kung ano ang nangyari sa Daniel chapter 5. Okay? So, sa Daniel chapter 5, dito binanggit si King Belshazzar. Okay? King Belshazzar. The proud and careless ruler of Babylon. Okay? Siya po ay grandson of ni King Nebuchadnezzar. Oy, ingat po kayo sa Leyte. Ingat po kayo dyan. God bless you. Ingatan kayo ni Lord. May God's protection and blood covering be upon you. Especially sa lahat ng mga kapatiran natin na nandyan. Tyrone, ingat. Okay, so si King Belshazzar is the proud and careless ruler of Babylon. And he was the grandson of King Nebuchadnezzar. So, ang Babylon daw, while Babylon faced attack from the Medes and Persians outside its walls, si Belshazzar threw a grand feast inside the palace. So, ang Babylon ay inaatake ng mga kaaway, pero itong si Belshazzar ay naghanda pa na nagkaroon ng grand feast inside the palace, mocking the God of Israel by drinking from the sacred gold and silver cups taken from the temple in Jerusalem. So, pinapakita nito, no, na parang walang pakialam si King Belshazzar sa nangyayari sa Babylon, kahit inaatake sila ng mga kaaway. And in the middle of his drunken pride, biglang may lumitaw. Kung babasahin niyo yung Daniel chapter 5, may biglang lumitaw na mysterious hand. A mysterious hand appeared at nagsulat doon sa wall. Ang nakalagay, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Mene, Mene, Tekel, Parsin. And King Belshazzar was so terrified. And he called for his wise men. Natakot siya. Kaya pinatawag niya ang kanyang mga wise men, but none of them could interpret it. Walang sino man ang nakaalam kung ano ang ibig sabihin ng mysterious hand writing doon sa wall. Then Daniel was summoned. Pinatawag ngayon si Prophet Daniel. And he declared boldly the meaning of it. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Sinabi niya. In verse 27,
Daniel 5 verse 27, sinabi dito, "You have been weighed on the scales and found wanting. And that very night," nung same na gabi na iyon, "Belshazzar's kingdom fell and he died." Okay? That very night, Belshazzar's kingdom fell and he died. So ito po ang overview ng Daniel chapter 5. So tingnan po natin ano ang mga lessons na mapupulot natin dito sa Daniel chapter 5 na ito. Okay? So first lesson. Pakihanda po sa live comment. Ingat po sa Davao, sunod-sunod ang mga paglindol. Ingatan po tayo ni Lord. Uy, mag-ingat po kayo Ihanda palagi ang go bag at tanggalin po yung mga mabibigat na pwedeng bumagsak sa mga naka-display po sa inyong mga bahay. Okay, so first lesson. God's warnings are signs of His mercy. God's warnings are signs of His mercy. Chapter 5 pa lang po tayo. Tama ba? Chapter 5 pa lang po. Kasi kanina umaga, chapter 4. Yan, chapter 5. God's warnings are signs of His mercy. So, Daniel chapter 5, verse 24, sabi dito, "Then from His presence, the hand was sent, and this writing was inscribed." Kung babasahin nyo yun, kakaiba. Talagang may lumitaw na kamay at nagsulat. So, ang insight natin, bago dumating ang isang judgment, merong nakahandang warning si Lord. Hindi agad nangyari sa'yo yung bagay na yan. Merong babala na ginawa sa'yo ang Diyos. Before judgment fell, God gave Belshazzar a warning. He didn't destroy him instantly. He wrote a message first. That's how merciful God is. Binibigyan niya tayo ng babala. And maybe, to some of us here, this is your warning. Ito mismong live stream na ito, ang warning. Babala sa iyo ng Diyos na manumbalik ka sa Kanya, magsisi ka sa iyong kasalanan, tumalikod ka sa iyong maling gawa, at lumapit ka sa Diyos. Especially sa lahat ng mga first-timers natin na nandito. Diba? Sino bang mag-asasabi na bigla na lang nag-pop up ito sa inyong mga screen? At ngayon ay nanonood na kayo kasama natin. This is a warning. Before He brings correction, He always gives conviction. I-note nyo yun. Before He brings correction, He always gives conviction. May conviction ang Panginoon sa puso mo. Ang problema, hindi ka nakinig. Ang problema, hindi binaliwala mo lang yun. Ilang ulit po ako. Even sa dreams, nangungusap ang Lord. Even sa dream. Merong isang beses na nanaginip ako, napakalinaw sa aking isipan. No, at ginawa ko yun sa panaginip ko. At ang nakwento ko na ito na nakaraan sa inyo. At ang nangyari noon, lumipas ng ilang araw, bigla ang naalala ko yun. Naalala ko yung tao na yun. So, chinat ko siya. Sabi ko, ate, ganito, ganyan. Hanggang sa nangyari, sabi ko sa kanya, kasi sa panaginip ko, masakit yung tiyan niya. Sabi ko, ate, may nararamdaman ka ba sa tiyan mo? Ganyan. Then, sabi niya, oo, nagkasakit daw siya nung time na yon. Nagkasakit siya. So, nagulat din siya. Sa panaginip ko, ganun yung nangyari. Tapos, after sa panaginip ko, may binigay ako sa kanya. So, ang ginawa ko, nung na-confirm ko na, nagkaroon siya ng sakit sa tiyan, binigay ko rin sa kanya yon. Kasi malinaw na malinaw sa akin. Ayan, sabi ni Ate Rose, takang-taka siya na nalaman. Sabi pa nga niya, na kinausap niya yung kapatid niya si Ate Rose. Sabi niya, sinabi mo ba kay pastor na na may sakit ako, na masakit yung tiyan ko? Sabi niya, hindi naman.
Hindi naman daw. Pero ayun, ang galing. 'Di ba? So, pinapakita sa atin ng Diyos. Okay. Before He brings correction, He always gives conviction. May conviction si Lord. Hindi bigla na lang dumating sa'yo yan. Iko-convict ka niya. So, wag mong baliwalain yan, kapatid. Kung meron ka ng conviction ngayon na magbago ka na bago maging huli ang lahat before it's too late. Kapag sinasabi sa'yo ng Diyos, bitawan mo na yan, bitawan mo na before it's too late. Okay? Kasi ito ay ang warning ng Lord, are signs of His mercy. Ibig sabihin, mahabagin ng Diyos, ayaw kanyang mapahamak. Ngayon, kung ipagpapatuloy mo pa rin yan, kahit na ilang beses ka nang tinawag, kinorek, at pinaalalahanan ng Diyos, ilang beses na siyang naglagay ng conviction sa puso mo, kung babaliwalain mo yan, baka mag-fall sa iyo ang judgment. God warns us not because He hates us, but because He loves us enough to stop us from destroying ourselves. Huwag mo nang sirain yung buhay mo, kapatid. Huwag ka nang gumawa ng mga bagay nang naaayon sa sarili mo lang. Is this a sign to let go of my current job or starting what I can't win? I don't know. It's God's conviction upon you. Chang. God warns us not because He hates us, but because He loves us enough to stop us from destroying ourselves. Kapatid, baka naman sa sobrang paghahabol mo ay sirang-sira ka na. Baka naman sa sobrang pagpupumilit mo na mangyari ang isang bagay, durog na durog ka na. It's time for you to let go and surrender. Binababalaan ka na nga ni Lord, itigil mo na. Ito na yon, ito na yung sign na hinihingi mo. Ito yung God's warnings are signs of His mercy. Kasi mahal ka ni Lord. Sabi dito, God loves you enough. Masyado kang mahal ni Lord para sirain mo yung sarili mo, para sirain mo yung buhay mo. I feel guilty, Pastor. It's very true that God gives us correction to become righteous. Amen. Huwag mo nang ilaban. Kapag alam mo na mali at pinapabitawan sa iyo ni Lord, huwag mo nang ilaban. Huwag mo nang ipilit. Okay? Stop destroying yourself. Masyado ka nang wasak na wasak eh. Diba? Isipin mo, destroyed ka na sa lahat ng mga nangyari sa buhay mo, pero ayaw mo pa rin bitawan. Ayaw mo pa rin isuko. Itong mga sermon na napapakinggan nyo, every sermon, yung conviction or difficult moment can be God's way of saying, return to me before it's too late. Itong mismong mga salitang sinasabi ko sa inyo ay paalala ng Diyos na nagsasabi, manumbali ka sa akin, anak, bago maging huli sa iyo ang lahat. Bago maging huli sa iyo ang lahat. Aray ko, Pastor Colin, na nilawar dati kasi ako tumayo. Tumatayo ka na, Luna. Okay. God bless you sa alaga, Miss Millet. God bless you po. God heals him. J.L. Santa Maria. J.L. Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan po. Nakakaiyak, Pas. Parehas kayo ng sinabi ng pastor ko po dito. And it's a sign. Return to me before it's too late. Makinig ka kapag nangungusap siya. Amen? Hindi ka pinaparusahan ni Lord para saktan ka lang niya. Huwag na matigas ang ulo, Bert. Tama yun. Huwag na matigas ang ulo natin.
Listen when He speaks through scripture, through sermon, through people, even through circumstances. Nangungusap ang Lord. Na-try nyo na ba na bumabiyahe kayo, nagda-drive kayo sa EDSA, tapos may makikita kang billboard na nangungusap ang Panginoon sa iyo? May nakita ka na ba na habang naglalakad ka sa kalsada, nakapulot ka ng balat ng candy at merong pinapasabi sa iyo si Lord doon? Nangungusap siya sa pamamagitan ng tao, ng circumstances, lalo't higit sa kanyang salita. Through His sermon. Through His word. Okay? Even sometimes through your pastor, through your leader, through someone who is talking, kumikilos at nangungusap ang Diyos, may babala. Amen? Makinig ka. Huwag matigas ang ulo. Eto na yon. Hindi ko alam kung ilan sa inyo ang tumakas na ba sa calling nyo. Ilan ba sa inyo ang tigas-tigas pa rin ng ulo kahit ilang beses nang nangungusap ang Diyos. Baka ito na yon kasi ang topic natin, before it's too late. Baka ito na yung last warning mo, kapatid. Before it's too late. Hindi ako nandito para takutin ka. Gusto ko lang sabihin sa'yo na gawin mo na yung pinapagawa sa'yo. Ako na to, Pas. Ako na to. Tayo na to. Okay? So, kaya natin yan. Ngayong gabi, bago ka matulog, sabihin mo, Lord, ito na po ulit ako. Patawad po sa lahat ng mga bagay na nagawa ko kung tumalikod ako sa tawag mo sa akin. But Lord, here I am again. Use me for your glory. Amen. Uy, Paul, wow, God bless you. Praise God. See you sa anniversary, See you sa October 18. Naiiyak na ako, Pastor. Sabi ni Brendan. Ilang beses na ba kayong tumakas? Ilang beses na ba kayong tumalikod? Pero ito pa rin si Lord. Andito pa rin siya. Andito pa rin siya. Naghihintay pa rin siya sa'yo sa muli mong pagbabalik. Mabilis na tayo. Second point. Pride makes us blind to God's voice. Yes po, meron sa Parañaque. JIL Parañaque, JIL Sukat. I-search nyo lang po dyan. Amen. Chat nyo ako sa Harold Nicolas Cruz sa FB, Chat nyo ako kung gusto nyo lumalim pa sa Lord. Kung gusto nyo makasama sa community, chat nyo ako, Harold Nicolas Cruz sa FB. Pride makes us blind to God's voice. Opo, meron, Jael Tarlac. Go, chat nyo ako ngayon. After nito, re-replyan ko kayo. Pride makes us blind to God's voice. Daniel chapter 5 verse 22. Daniel chapter 5 verse 22. You have not humbled yourself, though you knew all this. Kagaya ng topic natin kaninang umaga, di ba, about pride? So, pride makes us blind. Hindi natin nakikita, hindi natin nadidinig ang tinig ng Diyos. Sapagkat hindi tayo nagpapakumbaba. Belshazzar saw how his grandfather Nebuchadnezzar was humbled by God. Nakita ni Belshazzar kung paano hinumble. Alam niya kung paano hinumble ni Lord si Belshazzar kaninang umaga. Di ba na parang naging hayop siya? Na kumakain siya ng damo? Pero nung time na tiningala niya ang kanyang ulo, when he looked up again to heaven, na numbalik siya sa Diyos, doon siya ni-restore ng Panginoon. But Belshazzar, kahit nakita niya ito sa kanyang lolo na si Nebuchadnezzar, yet, he ignored the lesson. Binaliwala niya yung lesson na yon sa buhay ng kanyang grandfather. Alam niyo po, wisdom
Sabi nung iba, kailangan daw maranasan muna bago matuto. 'Di ba? Sabi nila, experience is the great teacher. Tama naman po 'yun. Like, the experience is the best teacher. Pero alam nyo, gusto nyo pa bang maranasan nyo yung hirap na pinagdaanan nila bago ka matuto? Kasi para sa akin po, yung mga kamalian ng mga tao sa paligid ko ay wisdom sa akin na ayoko nang maranasan. Kaya i-skip ko na yon. Nagets nyo ko? Na experience is not para sa akin, hindi siya best teacher eh. Ang best teacher sa akin is the Holy Spirit. Yung wisdom na binibigay niya. Kasi kung naranasan na ng ibang tao yon, bakit ko pa kailangan pagdanasan kung kaya ko naman siyang i-skip kasi natuto na ako dun sa pinagdaanan niya. Na hindi ko na kailangan maranasan yon. Wisdom. Wisdom mo na yon, kapatid. No, so, mga kapatid, no, tingnan natin yung mga tao na yung mga pangyayari sa paligid natin. Tingnan mo yung mga pagkakamali ng iba at maging karunungan sa iyo yon. Maging karunungan sa iyo yon. Tama, di ba? Maliit lang, saglit lang ang buhay. Gusto mo pang maranasan yun. Wisdom. Ayoko nang mangyari sa akin. So, i-skip ko na yon. No, yung mga pagkakamali ng iba. Amen. Huwag mo nang hintayin, danasin mo. Gusto mo pa bang maghirap ka pa? So, si Belshazzar, hindi niya nakita yun sa lolo niya. Hindi niya nakuha yung lesson. He ignored the lesson. Ano nangyari? Yan tuloy. Napahamak siya. Hindi siya sumunod. Hindi, binaliwala niya yung warning. He chose pride over repentance. Tama, learn from other people's mistakes. Tama. Pride does not just harden the heart. It deafens the soul. Defense. Ibig sabihin ng defense, parang nagiging tayo, mahina yung pandinig, na bibingi. It deafens the soul. Hindi lang nagpapatigas ng puso kapag masyado ka ma-pride. Humihina rin yung pandinig mo, hindi mo na naririnig ang tinig ng Diyos. Alam na ni Belshazzar ang katotohanan pero pinili pa rin niyang matigas ang kanyang puso. Ikaw ngayon na nanonood at nakikinig sa akin, huwag mo nang patigasin ang iyong puso. Ang sasabihin ng pride, I'm fine, I don't need God. Talaga ba? Na hindi mo kailangan ng Diyos? Because the truth is, humility will say, Lord, I need you. I need you. Kapag matigas na ang puso mo, Ezekiel chapter 36 verse 26, I will give you a new heart and I will put a new spirit upon you. I will turn your heart of stone into heart of flesh. Amen. The moment we stop listening to God's warnings is the moment we start falling. Uulitin ko po. The moment we stop listening to God's warnings is the moment we start falling. Gusto mong maging miserable ang buhay mo? Gusto mong masira ang buhay mo? Huwag kang makinig sa babala ng Diyos. Ganun lang. Baliwalain mo yung mga sinasabi niya. Baliwalain mo yung mga salita niya, yung mga pangako niya. That's how you will destroy your life. So humility will always say, Lord, I need you. Lord, I need you. Pwede niyo po bang ilagay yun sa live comment? Lord, I need you. As a sign of our humility. Lord, I need you.
kailangan po kita, Panginoon. Hindi ko po kayang mag-isa, hindi ko po kayang sobrang kalungkutan, hindi ko po kayang sarili kong buhatin. Kahit na anong galing mo, kahit na anong talino mo, kahit na gaano kakayaman, ma-impluwensya at makapangyarihan, baliwala ang lahat kung wala kang Panginoon. Lord, I need you. Amen. First step of humility ang ginawa nyo. First step of humility. Lord, I need you. Praise God. And the third lesson, our days are numbered. Our days are numbered, so live with eternity in mind. Our days are numbered, so live with eternity in mind. Amen. Our days are numbered, so live eternity in mind. Ang daming paglindol, ang daming pag-shake, ang daming mga taong nawawalan ng buhay araw-araw. Saglit lang po tayo mabubuhay sa mundo. Bilang lamang po ang taon na ilalagi natin sa mundong ito. Our days are numbered. Sabi sa Daniel 5 verse 26, God has numbered the days of your reign and brought it to an end. Ito yung sinabi ni Prophet Daniel kay Belshazzar. Yung mene, tekel, parsin, ang ibig sabihin ng mene, numbered. Numbered. Yung tekel is weighed. Weighed, as in yung measurement na weighed. Parsin is divided. At ang ibig sabihin nito, God reminded Belshazzar that every day is counted. Every life is weighed, and every kingdom belongs to Him alone. Amen. Saglit lang ang buhay. Saan ka ba nakatingin? Ano bang pinagtutuunan mo ng pansin? Kumita habang buhay? Mag-ipon? Wala namang masama, pero kung diyan ka na lang nakatingin, at diyan na lang umiikot ang buhay mo, sayang ang eternity. Life is short. Eternity is forever. So live for what lasts forever. Life is short. Eternity is forever. So live for what lasts forever. Saglit ka lang sa mundong to. Tuldok lang yan. Yung buhay natin dito, tuldok lang yan. Ang dapat na pinaghahandaan natin ay buhay na walang hanggan. At paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Walang iba, kundi sa pananampalataya mo kay Jesus. Okay lang siguro na at least ngayon, saglit lang naman pala tayo mabubuhay. Yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon, saglit lang yan. Yung mga problema mo ngayon, saglit lang yan. Ang problemahin mo, yung buhay na walang hanggan. Ang isipin mo, ano ang meron ka in eternity? Kasi saglit lang tayo eh. Hindi habang buhay ang problema mo. Yang iniiyak mo ngayon, yang inaalala mo ngayon, kung broken-hearted ka ngayon, punong-puno ka ng stress, ng trauma, anxiety,
Saglit lang yan. Tuldok lang yan. Mas mahalaga pa rin ang eternity. Don't waste your days in pride or sin. Huwag mo nang sayangin yung buhay mo. Saglit na lang tayo. Do not waste your days. Magpatawad ka na. Magbago na tayo. Huwag mong sayangin yung bawat araw na puno ka ng kalungkutan, puno ka ng kapighatian, puno ka ng galit at inggit sa katawan. Don't waste your days. Choose repentance, humility, and faithfulness before it's too late. Before it's too late. Tama yun. Life passes quickly, but eternity stands still. Live for what truly matters. Life is short. Sabi nga nila, seize your day. Seize your day. Tama. Carpe diem. Carpe diem or carpe diem. In Latin, ibig sabihin nun, seize your day. Amen. Araw-araw. Kaya sinasabi dito, our days are numbered. Kaya sinasabi, di ba, salita ng Panginoon, learn to number your days. Hindi ka habang buhay nandito. Hindi ka habang buhay humihinga. Learn to number your days. Amen? Malapit na. Live with eternity in mind. Live with eternity in mind. Dapat tayo, ang mindset natin, eternal. Hindi ka na lang nakatingin dito sa mga nangyayari sa mundong to. Kasi, ganyan naman talaga. Sasabihin ko po sa inyo, okay, I will be honest. Ang mundo natin ay pagulo ng pagulo, pasama ng pasama, at pasira ng pasira. Wala na tayong manggagawa doon. Yun po talaga ang pupuntahan ng mundo natin. Ganun talaga. Sinasabi ko na po sa inyo ngayon. Magiging mas magulo pa sa mga susunod. Pero tayong mga anak ng Diyos, umaasa pa rin tayo. Umaasa pa rin tayo sa Diyos. Na muli siyang babalik para sa atin. Nadadagitin niya tayo, magkakaroon ng rapture of the church para sa lahat ng mga taong nabubuhay para kay Kristo. Itong ginagawa natin to. Itong pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Amen? We are just waiting for that day. Amen? We're just waiting. Amen. Hindi tayo belong dito sa mundo. Hindi tayo taga rito. Ang tunay na citizenship natin nandoon sa langit. Sabi ng iba, nakakatakot daw, natatakot na sila sa mga mangyari. Pero tayong mga Kristiyano, punong-puno tayo ng pag-asa. Excited na nga ako mag-rapture eh. Yung iba natatakot sa rapture. Ako, excited ako. Kasi kakatagpuin na tayo ni Lord. Amen. So magkaroon tayo ng eternal mindset. Hindi tayo tiga dito sa mundong ito. Tayo ay mga manlalakbay lamang. Naglalakbay lang po tayo dito. Pero ang tunay nating destinasyon ay doon sa buhay na walang hanggan kasama si Jesus. Itatak mo yan sa iyong puso't isipan.
Powerful truth, God's grace gives us space to repent, but not permission to continue in sin. God's grace gives us space to repent. Kapatid, itong evening devotion natin ngayon ay maaaring espasyo ng Diyos para magsisi ka sa mga kasalanan. Okay? Hindi ito permission. Yes, ang Diyos ay nagpapatawad, pero hindi ito permission para magpatuloy ka sa pagkakasala. God's grace gives us space to repent, but not permission to continue in sin. But not permission to continue in sin. Praise God. So that's the end of our very powerful devotion tonight. Such realizations that will cause us to really think na, Panginoon, before it's too late, I wanna go back to you. I wanna return to your love. Amen. Manumbalik tayo sa atin pong Panginoon. Siguro it's the best. Siguro best time to listen itong kantang to na lagi nating pinapatugtog para sa lahat ng mga bago dito. Para sa lahat ng mga bago. Yes, nananabik. So let us listen to this song, and I pray, kahit lagi natin ito napapakinggan, mag-minister ulit ang Lord through this song. Okay? So before we pray, listen to this song, Nananabik by Just Worship. Maging panalangin natin ang awiting ito. Just close your eyes. Just feel it wherever you are. Worship the Lord. Dalangin ko'y maibalik, pananabik sa iyong piling. Noong unang natagpuan, inilaang kaligtasan sa krus ko nakamit. Tunay na pag-ibig. Panginoon, tanging tahanan, kapahingahan, sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kaligayahan, kapayapaan. Sa'yo ko lang nadarama, O Ama. Ako'y nagbabalik, Panginoon, hindi na aalis. We are welcome in the presence of God. God loves you. Dalangin ko, Let us return to our first love, maibalik, to Jesus. pananabik Hallelujah. sa iyong piling. Noong unang natagpuan, inilaang kaligtasan sa krus ko nakamit. Tunay na pag-ibig. Panginoon, tanging tahanan, kapahingahan, sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kaligayahan.
presence of the Lord is here, and He is touching you right now. He is touching your heart. He is restoring your relationship with Him. God is restoring you. God is touching you. And He is pouring out His love, His grace, and His mercy upon you, whoever you are. Amen. Thank you, Lord. Let this be our commitment prayer to the Lord. Yes, Jesus. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig, dito lang ako. Just sing with all your heart. Jesus, sa piling mo, This is your commitment to the Lord. sa'yo lamang, dito lang ako. Amen. Sa presensya mo, ako'y kumakapit, ako'y nananalig, dito lang ako. Hallelujah. Jesus, sa piling mo, sumasama, sa'yo lamang, dito lang ako. Sa presensya mo, ako'y kumakapit, ako'y nananalig, dito lang ako. Jesus, sa piling mo, God is moving. God is here. God is here. dito lang ako. Sa presensya mo, ako'y kumakapit, ako'y nananalig, dito lang ako. Jesus, sa piling mo, sumasamba, sa'yo lamang. O Ama, ako'y nagbabalik, Panginoon, hindi na alis. Kilalang kilala tayo ng Diyos at hindi tayo makakapagtago sa Kanya. Hindi tayo makakapagpanggap. Sa oras na ito, pwede po ba nating tanggalin ang atin pong mga maskara at humarap tayo sa Diyos kung sino po talaga tayo? Pwede po ba nating ipakita sa Diyos ang tunay nating pagnanasa na, Lord, I need you in my life. Sinubukan ko na po ang lahat. Ginawa ko na po ang lahat, pero nabigo po ako, Panginoon. Lumapit na po ako sa mga tao, pero wala pa rin po silang nagawa. Sa oras na ito, hindi na po sa tao, hindi na po sa ibang mga bagay ako lalapit. Ako po ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Taos puso kong binibigay sa iyo ang lahat. Kailangan kita, Panginoon. Kailangan ko ang iyong presensya. Kailangan ko ang iyong gabay, ang iyong pagmamahal. Kailangan po kita sa aking buhay. Sa lahat po ng mga bagong nandito, kung ikaw ay matagal nang nakakilala sa Lord at lumayo ka sa Kanya, o kung ikaw ay naghahanap ng relasyon sa Panginoon, di mo alam kung paano magsisimula, pwede mo ba akong sabayan sa maikling panalangin ito? Alam niyo po, mahal kayo ni Lord at may maganda siyang plano sa inyong buhay. Pwede niyo po ba akong sabayan? Sabihin niyo lang, ibulong mo sa iyong sarili, sabihin mo, Panginoon, salamat po sa gabing ito na ikaw ay aking nakatagpo. Salamat po sa pagtanggap sa kabila ng aking mga kakulangan,
Sa kabila ng aking mga kasalanan, patawarin mo po ako, Panginoon. Linisin mo po ako at baguhin mo po ako. Naniniwala po ako na ikaw, Jesus, ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aking kaligtasan. At ngayong gabing ito, pwede niyo po bang sabihin, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Tulungan mo po ako na magsimula ng may tamang relasyon sa inyo. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa bagong buhay. Sayong-sayo na ang buhay kong ito ngayon at magpakailanman. Amen. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, salamat sa gabing ito for reminding us to return to you before it's too late. Ito po kami, Panginoon. Binibigay sa iyo ang lahat. Sinusuko sa iyo ang lahat-lahat. Nakikita mo po ang puso ng iyong mga anak, sugatan, balisa, maraming iniisip, hindi alam kung kanino lalapit. Salamat po dahil sa katuroang ito nagbigay ng kalakasan sa amin. Nagbigay po ng pag-asa. Salamat po, hallelujah, for always being there to remind us, to give us warning, to give us conviction, Lord, before it's too late. Salamat po. Dalangin ko po, walang ni isa mang anak mo sa lugar na ito na nanonood, na mananakaw ng kaaway. Balutan mo po kaming lahat ng iyong banal at makapangyarihan dugo. Hindi lamang kami, kundi ang aming buong pamilya, ang aming buong sambahayan. I declare that no weapon formed against us shall prosper in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ of Nazareth, bless us. Let your favor surround us. Let your healing flow upon us from the crown of our head to the sole of our feet, Lord. In the name of Jesus Christ of Nazareth. At anuman po ang bagay na mangyari sa amin, anumang sitwasyon ang meron po kami, alam po namin na meron po kayong bagay na itinuturo. Ang bawat paglindol, ang bawat sakuna, ang bawat trahedya ay babala, Panginoon, upang kami ay manumbalik, magsisi sa mga kasalanan at bumalik sa iyo, Panginoon. So thank you, Lord, for all these warnings. Thank you, God. Prepare us for eternity. Prepare us, Panginoon, kung ano man po ang bagay na mga mangyayari pa. Kung meron man pong mga tao na natatakot ngayon, pawiin mo ang takot at palitan mo ng kapayapaan. Ang mga tao nag-overthink, may anxiety and depression, palitan mo ng kapanatagan ng loob. In Jesus' name. Ang mga taong nawawalan, mga tao na lack, Panginoon, ng finances, in Jesus' name, let there be financial breakthrough in our lives, Lord, as we continue to surrender everything, as we continue to give you our lives and our all, Lord. Give us the wisdom and the ability to produce wealth, Lord, in Jesus' name. Gamitin mo po kami na financer, Lord, para po sa end-time harvest. Tanggalin mo ang espiritu ng karamutan. Tanggalin mo ang espiritu, Panginoon, na hindi nagmumula sa iyo, Panginoon. And always remind us of your words, of your promises. Thank you, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat sa isang matagumpay na gabing ito, sa gabi ng himala, sa gabi ng pagpapala, sa gabi ng pagtuturo at pagtutuwid mo po sa amin. Salamat po. We will continue to serve you, to love you, to give our all to you, to surrender everything to you before it's too late. Salamat. Bigyan mo po kami ng masarap na pagtulog ngayong gabing ito. Ang bawat isa ay palakasin mo, i-restore mo. Ang bawat pamilyang sinira ng kaaway, ibubuin mong muli, Panginoon. At ang bawat isa, hallelujah, ay palagi po kayong makakatagpo ng iyong presensya sa bawat araw. Salamat. Thank you, God, for your faithfulness. I entrust everything unto you, God.
In Jesus' name we pray, and everybody will say and agree, Amen. Amen.